Babaeng estudyante sa kolehiyo. Yao Yuan. Yao Yuan, sobrang mahal kita. Bakit mo ako Gina ganito? Ang taong ginagawang lahat ang pag-ibig. Madali kang mawala sa sarili mo. Wen Ning, dahil nandito ka na, maging mabuti kang asawa ng kapatid ko. Kung hindi, hihirapan kitang mabuhay, at hindi ka rin makakamatay. Malayo, sabihin mo, mga magulang mo, baka hindi nila ako magustuhan. Matagal na nilang hinihintay na ako, na makapag-uwi ako ng asawa. Paano ka pa nila hindi magugustuhan? Saan ka sa tingin mo pupunta? Nakarating na tayo. Kuya Yuan, ito. Ang bahay mo, di ba? Oo, bahay ko nga ito. Lao lumabas ka. Boss Yao, pagbalik mo, ang ingay mo na agad dito. Hindi mo ba nakikitang nasugatan ng kamay ko? Gaya ng nakikita mo, siya ang kapatid ko, Yao Yuan. Mula ngayon, ikaw na ang asawa niya. Ha? May asawa na ako. Boss Yao, mabait ka naman pala. Ikaw pa ang nagdala sa akin ng asawa. May asawa na ako nga, Boss Yao. Yao Yuan, anong sinasabi mo? Nagbibiro ka lang, di ba? Nagbibiro lang. Love blind ka talaga. Nakipagrelasyon ako sa'yo para lang mabigyan ng kapatid ko ng asawa. Kapag nagkaanak ka na, ibebenta ka ulit. Maaari ka pang may benta ng 30,000. Tatakas ka pa. May tao ba dyan? Palabasin niyo ako. Huwag ka nang sumigaw. Walang magpapalabas sa'yo. Sino ka? Ako. Ha ha ha. Ako ang pinakamatanda sa bakurang ito. Sa bakurang ito. Ha 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 ha. Iya. Kung gusto mong mabuhay, magpakaamo ka. Kung gusto mong umalis, kailangan mong iparamdam sa kanya na may silbi ka. Kumain ka. Ano? Takot ka bang nilagyan ko ng lason? Sinasabi ko sa'yo, madaling mamatay. Ang hirap mabuhay. Ako si Yue. Ikaw naman. Ate Yue, nagmakaawa ako sa'yo. Pakiusap, iligtas mo ako. Niloko ako para madala rito. Ayokong manatili rito. Sa bakurang ito, lumalamon ng tao nang walang natitira. Noong bagong dating pa lang ako, gaya mo rin. Umiiyak at nagwawala. Ito ang kapalit. Dito. Dalawa lang ang pwede sa iyo. Either sumunod ka ng maayos, bigyan mo si Lauer ng anak na lalaki. Baka sakali, mas hamaba pa ang buhay mo. Pwede ka ring tumakbo ng tumakbo. Tapos, mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo.
Gusto mong tumakas. Pag nakapasok ka sa bundok na ito, wala nang makakalabas. Suntukin mo. Suntukin mo na. Ikaw, SHH. Dalaga. Kung gusto mong mabuhay, magpakabait ka. Kung gusto mong tumakas, kailangan niyang isipin na may silbi ka. Haha. Kahit ano pa man. Aalis ako rito kahit ano pa ang mangyari. Tatakas ka pa ba? Nako, ang kulit mo talaga, hindi ka pa rin natututo. Tara na. Asawa mo, ngayon, bagong asawa ka muna. Pigain mo naman. Hoy, asawa, hehe, asawa, andito ka na, Lauer. Sandali, Lauer. Tayong dalawa, maglaro tayo. Paano? Hindi ako maglalaro. Hoy, asawa. Sandali lang. Ate, may candy dito. Gusto mo ba? Candy? Oo. Hinti lang, huwag kang magmadali. Napakatamis. Oo, matamis. Isa pa. Pampatulog ito. Baka sakali, sa tamang sandali, magamit mo. Lauer, oo. Ate, gusto mo bang ikwento ko sa iyo ang isang kwento? Sige. May ikukwento si ate sa iyo, ang kwento ng batang nagsabi na may lobo. Okay ba? Noon, may isang bata. Araw-araw siyang nagpapastol ng mga tupa sa tuktok ng bundok. Sa tingin niya, sobrang boring ng buhay. Isang araw, naisip niya, kung sisiga siya ng malakas sa paanan ng bundok, may lobo. Ano kaya ang mangyayari? Isang araw, nasa tuktok siya ng bundok at malakas na sumigaw pababa. May lobo. May lobo. Isang araw, Lauer. Ha ha ha. Lauer, ang galing mo talaga. Ha ha ha. Nako, ang husay mo. Sa pamilya yaw, may tagapagmana na. Dapat uminom ako para sa magandang balitang ito. Sige, ha ha ha. Kunwaring buntis. Sa ngayon lang muna, mapapanatili ko ang aking puri. Pero hindi rin ito pang matagalan. Kailangan kong magmadali, maghanap ng paraan para makatakas dito. Pagod na si Lauer nitong mga nakaraang araw. Pahingahin mo muna siya. Ako na ang ipasubok ng dati kong nobyo. Totoo bang buntis ka? Kuya Yuan. Kung buntis nga siya, ganyan ba ang gagawin mo? Masasaktan ng bata sa sinapupunan. Ang bad trip naman. Yue. Salamat sa iyo, huwag. Natakot lang ako. Nakatulad mo rin ako. Ito ang itinago ko dati. Dalhin mo at ibigay mo kay Lauer. Baka sakaling makinig siya sa iyo. Lauer. Lauer. Asawa, bakit mo ako tinatawag?
Bilisan mo, umupo ka. Maglaro tayo ng isang laro, ha? Sige. Lauer. Ang tungkol sa paglalaro natin ng laro, lihim iyon. Huwag mong sabihin sa iba, ha? Sige. Masaya pala. Sino ang lalaking iyon? Bakit niya napansin ang lugar na ito? Ha, may nangyari ba? Kuya Yuan, Wenning, sa tingin ko, parang may kung ano. Baka pwede nating ipasuri kay Dr. Chen. Ha? Go. Bilisan mo. Go. Ihahanapan kita ng tubig. Hindi ka buntis. Magulo ang lagay ng bata sa sinapupunan. Bakit mo siya niloko? Congrats, Kuya Yuan. Totoong buntis nga ang hipag mo, pero medyo hindi maayos ang lagay ng dinadala niya. Kailangan ng maayos na pag-aalaga. Buntis nga. Nakakaawa ka naman, Dr. Chen. Pakitingnan siyang mabuti. Pagbalik ko, bibigyan ko siya ng ilang gamot. Painumin mo siya ng nilagang gamot araw-araw sa tamang oras. Pahingahin mo siyang mabuti. Huwag mo siyang hayaang maistorbo. Sige, sige, sige. Salamat, Dr. Chen. Kagabi, sumakit ng kaunti ang tiyan ko. Ngayon gusto kong pumunta kay Dr. Chen para magpasuri. Ano bang nangyayari? Nakipagtabi ka na naman kay Lauer. Hindi naman si Lauer. Hindi naman sa walang alam si Lauer. Wala ka na bang konsensya kahit kaunti? Ay. Dalhin mo siya sa tabi ni Dr. Chen para masuri. Sige po, Kuya Yuan. Ikaw, bakit hindi mo ako ibinunyag? Huwag kang mag-alala, kakampi natin si Ate Yue, dahil, napansin ko ang kwintas sa leeg mo. Ang kwintas na ito. Suot na noon ni Xiaozu, kaparehong kapareho, naloko at naibenta rin siya. Dito ako napunta sa nayong ito. Pumunta ako rito para magdoktor, para hanapin ko, ang taong Samaire sa kapatid kong babae, at ipaghiganti siya. Dr. Chen, ang kapatid mong si Xiaozu, nagsuot din ng kwintas na ito. Alam mo ba kung nasaan si Xiaozu? Nasaan na siya ngayon? Alam mo ba kung nasaan si Xiaozu? Nasaan siya ngayon? Xiaozu, patay na si Xiaozu. 6 na taon na ang nakalipas. Dinala rin siya rito ni Yao Lauda. Pero kalaunan, siya rin mismo ang itinulak niya. Sa lawa sa likod ng bundok. Anong sabi mo? Ako mismo ang nakakita. Noong gabing iyon, dinala ni Yao Lauda siya sa likod ng bundok. Sa mismong mga kamay niya. Itinulak niya siya sa lawa. Naiintindihan ko na. Salamat sa pagsabi mo nito. Heto, isang piraso. May baliw na ale dito sa lugar na ta. Ang sama ng dating. Pinahawak ko siya sandali. Sa gitna ng araw pa naman. Nakakita pa ako ng traktora ng pamilya Laujiao. Walang nagmamaneho. Umiikot ng 3 beses mag-isa. Ay nako, parang multo ang nakita ko. Anong multo? Naka-auto drive sila. Sabi nila, gumagalaw daw mag-isa ang manibela. Totoo. Di, punla na lang ang ikarga natin. Oo nga, ang ganda nun. Tipid sa oras at pagod. Balik tayo. Tayo rin, puntahan natin ang bayan para makatingin-tingin. Sige lang. Terra. Ha? Dumating na si Xiaozu. Anong ginagawa mo? Ha. May tao ba dyan? Sa wakas dumating ka na. Ikaw. Hindi ka naman baliw. Siyempre hindi. Ako si Gui Fen. 10 taon na ang nakalipas. Dinala ako rito ng mga manloloko. Noon, guro ako sa elementarya. Pagkatapos akong dalhin dito, para lang makasurvive. Nagpanggap akong baliw at tanga.
Ito ang itinago ko sa loob ng 20 taon. Recorder ng boses. Naka-record dito ang mga ginawa ni Yao Lauda at iba pa niyang krimen. 20 taon na. Sa wakas, nakatagpo rin ako ng matalinong dalaga. Kaya pala. Nandoon ka lang pala noon pa. Nag-iipon ng ebidensya laban kay Yao Lauda. Hawak mo. I-record mo kapag may pagkakataon. Ang iba-ibang krimen ni Yao Lauda. Sa ganitong paraan lang, natin siya madadala sa batas. Huwag niyo akong saktan. Huwag niyo akong saktan. Anong ginagawa niyo? Dumating na si Xiaozu. Dumating si Xiaozu. Sumisigaw siyang giniginaw siya. Anong ginagawa mo pa dito? Umuwi ka na agad. Baliw ka ba? Yue, ate, anong ginagawa mo? Wenning. Bakit di ka pa natutulog? May narinig ako. Lumabas ka at tingnan mo. Ang kamay mo. Bitawan mo agad. Wenning. Sa tingin ko, madumi na ang mga kamay ko. Sa tingin ko, punong-puno na ito ng dugo. Hindi ko na mahugasan. Hindi ko na mahugasan. Yue, ate, ano ba talaga ang nangyari? 8 taon na ang nakalipas. Ako rin, dinala ako rito. Noong una, kagaya mo rin ako. Lumaban ako ng buong lakas. Pero, pinutol ni Yao Lauda ang 2 kong daliri. Tapos, pinilit niya akong gawin ang mga maruruming bagay na iyon. Pinapanta niya ako para kumbinsihin ang mga babae. Inutusan niya akong gapyusin sila. At ako pa nga, ang magbantay sa kanila. Ayoko. Pero binubugbog niya ako. Binubugbog niya ako. Ikinukulong niya ako. At hindi pinapakain. Hindi niya ako pinaiinom ng tubig. Binabantaan pa niya ako. Kapag hindi ako sumunod, sasaktan niya ang pamilya ko. Hindi ko na talaga kaya. Wala akong magawa. Pero, nakikita ko ang pag-asang nauubos sa mga mata ng mga babae. Wenning. Pakiramdam ko ang dumi-dumi na ng mga kamay ko. Hindi ko na sila mahugasan ng malinis. Yue. Ate, kung gayon, gusto mo pang manatiling madungis, o sasama ka sa akin. Para ang peklat na ito, maging patalim na itututok kay Yao Lauda. Ako. Gusto kong sumama sa'yo, hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Bakit ka gising pa sa gitna ng gabi? Ay. Sandali. Kapag nanganak na si Wenning, ilagay mo na agad siya sa silid na kawayan sa timog. Mababawi natin ang 30,000 niyan. Ikaw, hindi na ibebenta. May iwan ka na lang dito at aalagaan mo ako. Wenning, sasama ako sa'yo. Ako mismo ang magpapakulong sa demonyong ito. Dr. Chen, may gusto akong pag-usapan sa'yo. Sige. Ito ang recorder na ibinigay sa akin ni Tia Guifen. Nasa loob nito ang maraming ebidensya laban kay Yao Lauda. Sa tingin ko pwede tayong magtulungan para makakuha pa ng mas maraming ebidensya at mapanagot siya sa batas. 6 na taon ko nang hinahanap ang kapatid kong si Xiaozu. Dito ako pumunta para kunin ang buhay ni Yao Lauda. Ito ang kapatid kong si Xiaozu. 6 na taon na ang nakalipas. Niloko siya ni Yao Lauda at dinala rito. Ikinulong at pinagmalupitan siya nito. Sa huli, pinatay siya nito. Kailangan kong ipaghiganti siya. Sige, magtulungan tayo. Ako ang mangangalap ng ebidensya sa loob. Ikaw ang bahala sa gamot at sa tulong sa labas. Kailangan natin siyang parusahan ng nararapat. Sige. Nabalitaan ko na sa ika-15 ng susunod na buwan, may supply team na dadaan sa Nayon. Doon ang pinakamagandang tsansa nating tumakas. Sige. Kung gayon, sa ika-15 na. Asawa. Asawa. Lauer. Nandito tayo. Asawa. Gusto kong maglaro. Salamat, Dr. Chen. Tara na, uuwi na tayo. Kanino itong telepono? Sabihin mo, kanino itong telepono? Gusto mo bang makipag-ugnayan sa labas? Kuya Yuan. Sobrang sakit ng tiyan ko.
Bakit ka dumudugo? Hindi ko alam. Hindi kaya. Nalaglag ang dinadala mo. Yue. Yue. Kuya Yuan, ano na ang gagawin natin? Ano pa ba ang magagawa natin? Hanapin si Dr. Chen. Ay. Bilisan mo. Hindi pwede. Ito. Dr. Chen, kailangan mo akong tulungan. Iligtas ang batang ito. Kuya Yuan, kapatid, ito ay dulot ng matinding emosyon, na nagdulot ng bantang pagkalaglag. Buti na lang at naabutan ko agad. Kung hindi, hindi na may iligtas ang bata. Pero huwag kang mag-alala. Pagbalik ko, bibigyan ko siya ng ilang dose ng gamot. Pahingahin mo siya ng maayos. Huwag mo na siyang i-stress ulit. Salamat, Dr. Chen. Dahan-dahan lang. Hindi sapat ang pagkukunwaring buntis lang. Kailangan natin siyang takutin, para hindi na siya manggahas dalawin tayo. Ano ang nangyayari? Ate, may ate sa loang ito. Pwede mo ba siyang iahon? Ay, hindi, tingnan mo, sa loang iyon, may problema. Paano nito masasaktan ng tao? May tao sa ilog. May tao sa ilog, ha? Kuya Yuan, baka mas mabuti kung maghanap tayo ng albularyo. Pwede rin. Maghanap tayo ng isa para itaboy ang masamang espiritu. O langit, o lupa. May espiritu sa tatlong talampakan mula sa lupa. Sa katawan mo, bit-bit mo ang tatlong buhay. Sa loob ng 3 araw, siguradong may madugong trahedya. Ano ba ang gagawin natin? May strong tao. Tulungan mo naman ako. Ligaw na kaluluwa. Saan ba ang hantungan araw-araw? Kung gusto mo itong ayusin, kailangan mong gumawa ng kabutihan. Maging mabuti ka sa mga babae sa bahay. Kung hindi, ang mga api nilang kaluluwa, hindi ka nila palalampasin. Oo, tiyak na aalagaan ko sila ng mabuti. Yue, tigilan mo muna ang pagkilos mo. Umupo ka at sabay tayong kumain. Sinadya kong pinaghanda si Yue ng isang buong mesa ng ulam. Ito ay pampalakas ng katawan mo. Kumain ka pa. Salamat, Kuya Yuan. Ayos lang. Hindi na kailangan ng formalidad. Buntis na ang manugang mo ngayon. Kailangan niyang lumakas ang katawan. Kailangan niya ng nutrisyon. Palom muna natin siyang kumain. Ayos lang, Kuya Yuan. Kung gusto nilaw or kumain, hayaan mo na siya. Ang dami pa namang ulam. Pareho lang din kahit iba ang kainin ko. Kumain ka na. Mas maasikaso pa rin ang misis. Kain na tayo. Paano naman ako matatalo? Tubig. Kuya Yuan. Ang tagal na nating hindi nagkita. Kuya Yuan. Ha. Hindi ba si Liu Mazi iyan? Kuya Yuan. Narinig ko na may maganda kang dalaga rito. Bibiliin ko siya pabalik. Gagawin kong asawa. Yue. Oo, nasa inyo siya, at matagal na rin siyang nandito. Hindi rin pwedeng puro sa inyo na lang ako umasa. Bibigay ako sa inyo ng 20,000. Iyong pangpaunang bayad, bilangin mo.
Kuya Yuan, nakikiusap ako. Huwag mo akong ibenta. Hindi ako pupunta sa bahay niya. Lumayas ka, lumayas ka, lumayas ka. Bakit pa kita itatabi? Itatabi kita para lang sayangin ng pagkain. Ilang taon ka na rito, ni isang anak wala ka pang naibigay sa akin. Mabuti pa, ibenta na lang kita, at pambayad sa utang ko sa sugal. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong ibenta. Lumayas ka. Kapatid na Mazi. Pumasok na siya sa bahay. Kuya Yuan. Ate Yue. Huwag ka munang umiyak. Kami ay siguradong makakahanap pa ng ibang paraan. Wen Ning. Tia Guifen, may balita na ba? Mayroon bang magandang paraan na makakatulong kay Yue? Ate, ito. Boss Yao, Liu Mazi. Ganito, lagyan natin siya ng isang pares ng sapatos na berda, tapos magpanggap tayong multo at takutin siya hanggang mamatay. Magpanggap na multo. Oo. Yue. Huwag kang mag-alala, hindi kita kailanman hahayaan na mapunta ka sa mga halimaw. Hindi. Ayokong umalis. Kuya Yuan. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong ibenta. Ang dami mo namang Saturday. Kung iwan kita rito, hindi ka rin mabubuhay. Wen Ning. Iya. Sumama ka sa akin at tumira sa bahay ko. Hindi naman iyan mas masama kaysa sa kanya. Sumama ka na lang sa akin. Bitawan mo. Hindi. Sino ka ba? Sino ba ako? Ako ang hamak na mungheng tagapagtaboy ng mga demonyo at masamang espiritu. Sa bahay ninyo, sobrang bigat ng masamang hangin sa inyo. Ang bagong asawang babae ninyo ay sobrang tigas ng kapalaran. Baka ikamati mo pa. Ito. Ikaw. Paano mo nalaman iyan? Noong gabing minasdan ko ang mga tanda sa langit, sa bahay ninyo, sinasakal kayo ng mga ligaw na kaluluwa, kung hindi agad maayos. Sa loob ng 3 araw, siguradong may dugong kapahamakan. Ayoko na. Ayoko na nga. Ayoko. Hindi mo pa binibigay ang pera ko, tao. Anong ginagawa mo? Ang gumagawa ng masama, sa sarili rin babagsak. Mag-isip-isip ka na. Kuya Yuan, siguradong kayong dalawa ang may pakana. Walang makakaraos ng maayos ngayon. Wen Ning, tumakbo na tayo. Tumakas tayo ngayong gabi. Hindi ko na talaga kaya. Hindi pwede. Ate Yue, tumakbo ngayon. Masyadong mababa ang tsansang magtagumpay. Si Yao Yuan siguradong nagbabantay sa labas ng pinto. Hindi rin natin kabisado ang daan. Sa bundok na ito, kung ano-ano ang mga mababangis na hayop, hindi tayo makakatakas. E anong gagawin natin? Dito na lang ba tayo maghihintay ng kamatayan? Hindi tayo pwedeng maghintay na lang mamatay. Kailangan natin mang-alap ng mas marami pang ebidensya ng krimen ni Yao Yuan. Para talagang matakot siya. Saka lang tayo magkakaisang makatakas. Mahiling magsugal si Yao Yuan. Malaki na ang utang niya sa sugal. Pwede nating lapitan ang mga kasama niya sa sugal, at magtanong ng mga bakas. Array. Ate Yue. Sobrang sakit ng tiyan ko. Bilis, pumunta ka na. Puntahan mo si Dr. Chen at tawagin mo siya. Sige, ako na ang tatawag kay Dr. Chen. Dr. Chen, tingnan mo nga agad. Bakit ang lala ng tama? Dr. Chen, may pabor sana ako na hihingin. Naalala ko sinabi mo, marami palang kaibigan si Yao Yuan sa sugal. Oo. Sina Li Guangto at Zhang Liuzi sa nayon, at may ilang galing sa katabing baryo na laging magkakasama magsugal. May hinala ako, baka may iba pa siyang kaso ng pagpatay. Pwede mo ba kaming tulungan? Lumapit ka at magmasid. Mga kalaro niya sa sugal. Tingnan natin kung may iba pang bakas. Susubukan ko. Ang mga taong ito, kapag lasing na, hilig na nilang magyabang. Baka makakuha talaga tayo ng pahiwatig.
Narinig ko na noong nakaraang taon. Nadulas si Lilawsi sa bundok at namatay. Sayang talaga. Sayang saan? Yung bata na yun. Buti nga sa kanya. Utang niya kay Kuya Yuan hindi pa binabayaran. Tapos nagtatago pa at ayaw magpakita. Normal lang na mapahamak siya. Di ba sabi nila, nadulas lang siya ng hindi sinasadya. Hindi sinasadya. Para sa akin. Si Kuya Yuan ang nagtulak sa kanya, na mahulog. Nakita ko mismo noong gabing yun. Kasama ni Kuya Yuan si Lilawsi. Pumunta sa gilid ng bangin na yun. Pagbalik nila, aba, nakahawak si Kuya Yuan noon sa pataka ni Lilawsi. Totoo ba? Baka mali lang ang nakita mo. Mali ang kita. May dehado man ang binti ko. Malinaw pa rin ang mata ko. Noong gabing yun, nakakatakot ang tingin ni Kuya Yuan. Sobra. Kumusta kayo? Ayos na ako. May nakuha na ba kayong impormasyon? Noong nakaraang taon, pagkatapos matalo sa sugal ni Yao Lauda, itinulak niya ang isang taga-baryo sa bangin. Tapos pinalabas na aksidente lang. Ayos yan. Napakahalagang bakas ito. Kuya Yuan, ano na ang nangyari sa iyo? Nakalanggo ka na? Hindi pa. Kuya Yuan. Narinig ko na noong nakaraang taon. Nahulog si Lilawsi sa bangin. Nakakaawa talaga. Talaga bang siya mismo ang nahulog? Buti nga sa kanya. Sino ba namang hindi magagalit kung utang niya sa akin hindi pa rin binabayaran? Tapos sasagutin pa ako ng pabalang. Kung hindi ko siya itinulak pababa, maaga o huli. Bubugbugin ko rin siya hanggang mamatay. Ilabas niyo ang baliw na babaeng ito. Sumikat na ang araw. Lumabas na ang buwan. Haha, may ate sa ilog. Kuya Yuan, ano yan? Nandito na siya. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Nagpapakabaliw ka ba? Sino ka ba talaga? At anong ginagawa mo rito? Ano bang gusto kong gawin? Gusto kong umuwi. Umuwi. Miss ko na ang mga estudyante ko. Nagpapanggap kang baliw. Ano? Sabi ko nga, magpanggap ka. Sabi ko nga, magpanggap ka. Nandito na si Xiaozu. Nandito na siya. Narinig mo ba? Narinig mo ba? Naririnig ko yung kalokohan mo. Papalayain kita. Papalayain kita. Kuya Yuan, tigilan mo na ang pananakit. Tigil na. Huwag mo na siyang saktan. Talagang nabaliw na si Tia Guifen. Pakiusap ko sa inyo, huwag nyo na siyang bugbugin. Baliw. Talagang sira na siya. Kaya niyang magsabi ng ganyan. Sinabi na sa akin ni Lauer. Ano ang sinabi niya sa labas? Nakapatay si Yao Yuan ng 3. At nakabenta siya ng 7 babae. Kung talagang baliw siya, kaya niyang magsabi ng ganyan. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Sasabihin mo ba o hindi? Nandito na siya. Nandito na siya. Dito mo ako atali. Walang gagalaw. Itatali mo ako buong magdamag. Tingnan natin kung magsasalita ka pa. Tia Guifen. Wen Ning. Ikaw pala. Ano ba ang nangyari sa iyo? Ilalabas kita dito. Ilalabas kita ngayon din. Makinig ka sa akin. May dala akong nakatago sa baywang ko. Kunin mo. Ito ang libro ng mga transaksyon nila. Nandito ang lahat ng negosyo ng buong nayon. Kailangang mailabas mo ito. 20 taon kong pinaghirapan ito. Tia Guifen, ikaw. Bumalik na sila. Takbo. Takbo na. Hindi kita pababayaan. Ito ang pampatulog na binili ko sa bayan. Mabisa iyan. Isang tableta lang, makakatulog na ang tao ng higit 10 oras. Ay! Ayos na ayos.
Ito ang mapa ng daan papasok sa bundok. Nailagyan ko na ng marka. Saan may mga nayon? Saan ang mga daang bundok? Pwede nating sundan ang rutang ito. Diretso tayong maglakad hanggang dito. Ayos na ayos. Meron na nito. Mas kompleto na. Ang plano natin sa pagtakas. Ganito na ang plano natin ngayon. Magsisimula tayo sa ika-15, alas 4 ng madaling araw. Dadaan sa tarangkahan ng nayon ang truck ng supply. Pagdating ng oras na iyon, ako ang bahala. Nabigyan ng pampatulog sina Yao Yuan at Lauer. Patulugin natin sila ng lubusan. Tia Guifen, ikaw ang bahala na gumawa ng gulo sa tamang sandali para mapunta kay Yao Yuan ang pansin. Sige. Dr. Chen, pagdating ng oras na iyon, dapat nasa tarangkahan ka ng nayon para salubungin kami. Basta makasakay lang tayo sa truck ng supply. Saka tayo sabay-sabay na maghanda. Ate Yue, ikaw ang magdala nitong bote ng pampatulog. Baka kailanganin pa natin ng mas marami pang ihahanda para may magamit sa oras ng pangangailangan. Oo. Tia Guifen, ikaw ang bahala sa bantayan ang galaw ni Yao Yuan. Tingnan kung may kakaiba siya. Dr. Chen, kailangan mong kumpirmahin ang balita tungkol sa caravan at maghanda rin ng kaunting pagkain at tubig. Baka magamit natin sa biyahe. Oo. Wen-Ning. Sige, sabihin mo, talagang makakatakas tayo sa pagkakataong ito. Talagang makakatakas tayo sa pagkakataong ito. Walang problema, naisip na natin ang lahat ng naisip natin. Siguradong magtatagumpay tayo. Ikaw lang ang pinaniniwalaan ko. Marami na akong beses tumakas. Sa tuwing nahuhuli ako pabalik, binubugbog ako ng husto, hanggang sa bandang huli. Yao Yuan. Pinutol niya ang dalawa kong daliri. Hindi na ako muling nagtangka tumakas. Ako. Pati pinapagawa pa niya sa akin ang maruruming gawain. Pero, gusto ko lang mabuhay. Pero hindi ako takot mamatay. Ang kinatatakutan ko lang ay, bago ako mamatay, na hindi ko na muling makita ang mga magulang ko. Ayoko nang isipin. Hindi ko magawang isipin ang mga magulang ko. Kung paano sila namuhay nitong mga taon na wala ako. Paano nila kinaya. Makakauwi ka na agad, at makakapiling mo na ulit ang pamilya mo. Sa hinaharap, pwede mo nang alagaan at paglingkuran sila habang buhay pa. Sa maruming lugar na ito, panahon ng masilayan ulit ang liwanag. Ano ang ginagawa ninyo? Wala po, nag-uusap lang kami, nagkukwentuhan lang kami, kwentuhan. Sa tingin ko, pinag-uusapan ninyo kung paano tumakas. Pinapayuhan ko kayong magpakabait, huwag ninyong isipin ang pagtakas. Dinagdagan ko na ang mga bantay sa paligid. Kahit may pakpak kayo, hindi kayo makakalipad. Kuya Yuan, hindi po namin gustong tumakas. Hindi po. Alam kong gusto ninyong tumakas lahat, tumakbo na kayo. Pero kapag nahuli ko kayo, ibebenta kita sa pinakamalayong at pinakadilim na bahay aliwan, para habang buhay hindi mo na makita ang kuya mo. Ituloy mo. Wen-Ning. Sabi mo si Yao Yuan, ano ang ginagawa niya nitong mga nakaraang araw? Araw-araw siyang lumalabas sa kalagitnaan ng gabi. May mantsa pa ng dugo sa damit na ito. Hindi ko alam. Pero siguradong, may ginagawa siyang transaksyong ayaw ipakita sa iba. Wen-Ning. Narinig ko na si Yao Yuan. Nitong mga nakaraang araw ay palagi siyang nakikipag-ugnayan sa mga tagalabas. Mukhang may malaking bentahan siyang gagawin. Malaking bentahan. Anong klaseng malaking deal ang kaya niyang gawin? Hindi ko alam ng detalyado. Pero may kinalaman ito sa mga human trafficker. Mukhang malapit na niyang lusubin kayo. Sige, alam ko na. Salamat, Dr. Chen. Mag-iingat kami. Kailangan ninyong mag-ingat sa kaligtasan. Kung may mangyari, sabihin ninyo agad sa akin. Yao Yuan, ibig sabihin nito, kailangan na nating kumilos ng mas maaga. Ang grupo ng kargamento sa ika-15. Iyon lang ang tanging pagkakataon natin. Ha? Ibebenta na tayo ng maaga ni Yao Lauda. E ano ngayon? Hindi ba ang plano natin ay sa ika-15? Oo nga. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. 20 taon na akong naghintay. Hindi tayo pwedeng pumalpak ngayon. Tia Guifen,
Kumusta ang pakiramdam ng katawan mo? Mas maayos na ba ang sugat mo? Gusto mo bang pabalikan si Dr. Chen para tingnan ka ulit? Ayos lang ako. Ang mga sugat na ito, ang dinanas kong pang-aapi at sama ng loob sa loob ng 20 taon, wala nang halaga. Huwag kang mag-alala. Kakayanin ko ng matatag. Makakatakas tayo tiyak. Oo. Kaya natin. Takbo. Tatakas pa kayo ha. Pagdating ng oras, babaliin ko ang mga binti ninyo. Tingnan natin kung paano pa kayo tatakbo. Gumising ka na. Nagpapatalim ng kutsilyo si Yao Lauda. Baka naghahanda na siyang kumilos ng mas maaga. Ha? Ano na ngayon? Kailangan ba nating kumilos ng mas maaga? Hindi pwede. Sobrang higpit ng bantay sa labas ngayon. Masyadong mahigpit ang bantay. Kung kikilos tayo ng maaga ngayon, madali tayong mabibigo. Kailangan pa rin nating maghintay hanggang alas 4 ng madaling araw sa ika-15. Pero mula ngayon, kailangan nating doblehin ang pag-iingat. Huwag magpakita ng kahit anong butas sa lugar ni Yao Lauda. Kahit anong kahinaang lalabas. Mga boss, napakahaba ng pinagbiyahe na ninyo. Pasok po kayo. Pasok po. Ang batch na ito ng kalakal. Kumusta ang paghahanda? Siguradong walang problema. Lalo na itong estudyanteng babae. Maganda na, sariwa pa. Hindi bababa sa 100,000. Kailan ang bagsak? Sa loob ng 3 araw, aayusin ko silang lahat. Sisiguraduhin kong masisiyahan kayo. Bilisan ninyo. Umabot pa tayo. 3 araw mula ngayon nakatakda ang transaksyon. Mas maaga kaysa sa orihinal na grupo ng kargamento. Ang oras ng pagpasok sa nayon ay kailangang mas maaga ng 2 araw. Kailangan nating kumilos ng mas maaga. Ha? Yao Lauda, pagkalipas ng 3 araw, ibebenta na nila ako. Ano ngayon? Hindi ba natin pinagplanuhan? Nasa ika-15. Oo nga. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Kung maghihintay pa tayo ng 3 araw, talagang wala na tayong pagkakataon. Mukhang, kailangan nating unahan ang plano. Pero sobrang higpit ng bantay sa labas ngayon. Paano tayo makakatakas? Anong nangyari? Yao Lauda, pagkalipas ng 3 araw, ibebenta na nila tayo. Mukhang kikilos ng mas maaga si Yao Lauda. Kailangan nating baguhin ang plano. Dr. Chen, ano bang maitutulong mo? May alam akong 100. Pero delikado ang daang iyon. Maraming bangin at matatarik na pader. Kahit delikado, susubukan din natin. Oo nga, hindi rin naman tayo pwedeng nakaupo lang at naghihintay. Sige. Unahin natin, pero mas lalo lang lalaki ang panganib. Siguradong magpapatupad ng mas mahigpit na bantay si Yao Lauda, pero wala na tayong ibang pagpipilian. Kailangang makaalis tayo sa loob ng 3 araw. Makatakas. Ayos. Maghahanda ako. Kayo rin, mag-ingat kayo. Huwag na huwag ninyong papahalata kay Yao Lauda, na may napansin kayong kakaiba. Ito ay laban para sa buhay at kamatayan. Kailangan nating manalo. Sabi nila sa inyo raw nitong 2 araw, hindi na umaakyat o bumababa ng bahay. Umupa ng mga tao. Anong mga tao? Sa amin, kompleto ang set ng mga makinaryang pansaka. Noon, kami yung 2 ang nakaalalay sa Manibela. Buong araw, hindi na kaya ng baywang ko. Ngayon itinakda na ang ruta. Siya mismo ang tumatakbo sa lupa. Hindi na nakahambalang. Ay, hindi na yun pagmamasid lang sa trabaho. Masarap na. Siguro, ibig niyan mas marami akong oras. Magkaanak, magpalaki ng bata. Ay. Isa, 2, 3. Narito silang lahat. Sabi ko sa inyo.
Kumpara sa presyong binibigay ng mga amo sa labas, mas mataas pa iyon kaysa inisip ninyo. Lalo na ikaw, Wen-ning, isang college student, mukha ng maganda at sariwa. Naibenta ko ng 100,000. Kuya Yuan, nainom mo na yata ng marami. Paano ako makakainom ng marami? Kapag naibenta ko na kayong lahat at mabayaran ko ang utang sa sugal, maaari ko nang humanap ulit ng bata, masunuring at magandang mapapangasawa. Kuya Yuan, huwag kang mag-alala. Hindi kami tatakbo ng kung saan-saan. Matalino. Lao-er. Lao-er. Kuya. Anong ginagawa mo? Makipaglaro ka ng maayos sa asawa mo. HMM. Ay, kawawang asawa. Lao-er, huwag magmadali naman. Kami, unahin muna natin ang 2 matamis na candy. Ha, kakakain na naman ng candy. Gusto mo ba? Ayos lang, hehe. Oo. Matamis ba? Matamis naman. Lao-er. Lao-er. Wala naman. Huwag mong galawin ang contact list ko. Anong ginagawa mo riyan? Kuya Yuan, masama ang pakiramdam ko. Kuya Yuan, lumabas ka at samuka. Kumusta? Nakuha ko na. Ang galing. May isa na naman tayong bagong alas. Pero, yung si Boss Yao, sobrang tuso. Mas lalo tayong dapat mag-ingat. Sundin na lang natin ang dating plano. Sa makalawa ng madaling araw, 4:00, tumalon tayo sa pader mula sa likod bahay na ito. Punta tayo sa bungad ng nayon at makipagtagpo kay Dr. Chen. Dadalhin niya tayo sa pangunahing kalsada. Kapag nakarating tayo roon, ligtas na tayo. Ate Yue. Tia Guifen, mahina pa ang katawan mo ngayon. Baka kailangan mo na alagaan siya ng mas mabuti. Sige. Salamat ha, Wen-ning. Sige, maaga tayong magpahinga. Maaga pa tayong gigising bukas. Tia Guifen, ano ang nangyari sa iyo? Ang init mo, nilalagnat ka. Ayos lang ako. Kung gusto nyo, mauna na kayo. Hindi ko pwedeng maantala kayo. Kailangan mailabas natin ang ebidensya. Hindi pwede. 20 taon ka nang naghihintay. Dapat makita mo ito mismo. Makita mo si Boss Yao na mapanagot sa batas. Bibigyan muna kita ng turok para bumaba ang lagnat. Kumalma ka muna at magpahinga. Pero tandaan mo, kapag hindi mo na kaya, sabihin mo agad sa akin. Tia Guifen, talaga bang ayos ka lang? Ayos lang ako, kaya ko. Wen-ning,
Pampatulog ito. Dapat mag-ingat ka sa bawat galaw. Bukas ng madaling araw, hihintayin ko kayo sa sangandaan sa labas ng nayon. Kapag may nangyaring aberya, tumakbo na lang kayo sa likod ng bundok. Maghihintay ako roon para sa inyo. Sige. Salamat, Dr. Chen. Walang anuman. Mag-ingat kayong mabuti. Ate Yue, ikaw ang bahala sa pagharang kay Boss Yao. Painumin mo siya hanggang malasing ngayong gabi. Tia Gui Fen, ikaw ang bahala sa likod namin. Hanggat maaari, huwag kang maingay. Kapag dumating ang mga amo bukas, magmasid kayong lahat. Kapag may sumubok magpakatuso, babalatan ko kayo ng buhay. Naintindihan ko, Kuya Yuan. Dapat magtagumpay tayo ngayong gabi. Malapit na ang oras. Ate Yue, Tia Gui Fen, dapat na tayong umalis. Boss Yao, hindi masama ang batch na ito. Baka may benta ng mahal. Siguradong walang problema ang paninda ko. Kailan ihahatid ang kasunod na kargamento? Ngayong gabi na lang. Mamaya ng kaunti. Hindi madali ang daan sa bundok, bantayan nyo ng maigi. Sino nandoon? Tumakbo kayo, takbo na. Maghiwa-hiwalay kayo sa paghabol, huwag ninyong hayaang makatakas sila. Ah! Hindi ko na kaya tumakbo. Hindi pwede, Yue. Tiisin mo pa sandali, kailangan nating sundin ang orihinal nating plano. Uunahin natin ang pagtakas. Tapos, kailangan pa nating iligtas ang mga babaeng iyon. Kapit lang, Terra na. Ikaw. Ah, gusto mong tumakas. Hindi ganoon kadali. Wenning. Yue. Wenning, takbo na. Takbo na. Ah. Array. Terra. Takbo. Takbo pa. Yue. Gusto mo pa siyang iligtas. Yue. Bilis, tumayo ka. Kung aalis, sabay-sabay tayong aalis. Bilis, tumayo ka. Hindi ko na kaya tumakbo. Hindi pwede. Yue, tumakbo ka. Sige, takbo kayo. Yue, Terra na. Bilisen. Sige na, takbo. Takbo. Sige, takbo pa. Tingnan ko lang kung saan kayo aabot sa kakatakbo. Mahuhuli ko kayo. Haantayin ko kayong mabuhay na mas masahol pa sa kamatayan. Hindi ko na kaya tumakbo. Talagang hindi ko na kaya. Tia Gui Fen, tiisin mo pa. Malapit na tayo. Nasa unahan natin si Dr. Chen para salubungin tayo. Mabilis. Terra. Bilisen. Babae, bakit ka napakabilis tumakbo? Hindi ba sabi mo, isasama mo ako sa pamamasyal? May lakad ngayon si ate ni Lauer. Hindi ako pwedeng makipaglaro sa iyo. Ganito. Unahin mo munang laruin ang game. Ate, sa susunod na lang kita sabayan maglaro. Ayos. Masaya maglaro ng game. Takbo na. Array. Bilisen. Ay, manugang. Ikaw, huwag ka munang umalis, manugang. Lauer. Ate, talagang may aasikasuhin ako ngayon. Maghintay ka hanggang matapos ako. Saka kita isasama maglaro. Huwag, manugang. Kung aalis ka, isama mo ako. Hulihin ninyo siya.
Takbo, bilisan. Sino ang huhulihin? Ano bang trip mo, Yao Lauer? Si Yue, wala namang mangyayari sa kanya, di ba? Yue, kapit ka. Sisiguraduhin kung may lalabas kita. Takbo. Bakit hindi ka tumatakbo? Yue, kapit ka lang. Ilalabas ka namin dito. Tiyak, huwag niyo akong alalahanin. Hindi niyo siya matatalo. Tumakbo na kayo. Sa ganitong oras pa talaga, iniisip mo pa rin ang iba. Kanina lang, ang bilis mo pang tumakbo. Takbo. Yao Yuan. May pinagmumula ng bawat sama ng loob, at may pinagbabayaran ng bawat utang. Lahat ng ito, ay ako lang ang may kasalanan. Palayain mo sila. Ako na ang mananatili rito para harapin mo. Ano ka ba sa tingin mo? Kaya mo pang makipagtawaran sa akin. Dahil ayaw ninyong sumunod ng maayos. Ngayon, itong matanda, dito ko kayo lahat patitigilin. Ako. Dr. Chen Chi, ikaw pala ang sumire sa plano ko, ha? Ngayon, talagang hindi kita palalampasin. Yao Yuan, ngayon. Gusto kong para sa mga babaeng sinaktan mo. Mga babae, ako ang humingi ng hustisya para sa kanila. Anong hustisya ang sinasabi mo? Anong kinalaman mo dito? Anong kinalaman ko dito? Naalala mo pa ba si Xiao Zhu 6 na taon na ang nakalipas? Ikaw rin ang nandaya sa kanya para mapunta rito. Ikaw ang nagkulong sa kanya, at nagpahirap sa kanya. Akala mo ba matapos mo siyang patayin? Tapos na, ipaghihiganti ko siya. Dr. Chen. Dr. Chen. Ako, hindi na kita hahabulin. Sige na, pakiusap. Patawarin mo ako. Pakiusap. Pakawalan mo ako. Kahit mahuli ninyo ako, kahit patayin ninyo ako, may maghihiganti rin para sa akin. Maghintay kayo. Yao Yuan. Ang dami mo ng sinirang tao, ang dami mo ng pamilyang winasak. Ngayon, ikaw na ang turn na tumanggap ng parusa. Yue, hinintay mo ang araw na ito, ng 8 taon. Halika. Huwag ganito. Ah. Dalawampung taon na. Sa wakas, lumino na rin ang langit. Pero hindi pa tapos. Gusto kong ang lahat ng nasa kadena ng pakinabang na ito ay makakuha ng nararapat na parusa. Dr. Chen, naintindihan na namin ang ulat. Maraming salamat sa kooperasyon mo. Ito ang human trafficking. May iba pa kaming ebidensya. Pasensya na sa abala mo. Ang natitira ay aayusin namin ng maayos. Xiao Zhu, 6 na taon na. Sa wakas, naipaghiganti na kita. Pwede ka nang magpahinga. Lahat ng ito ay ebidensya ng krimen niya. Si Yao Lauda ay tiyak na isa lang. Sa napakalaking sindikatong kriminal na ito, marami pang mga nagbebenta ng tao, at lahat sila ay nakakalusot sa batas. Sana kayo ay maipapanagot silang lahat sa batas. Sige, salamat sa pakikipagtulungan mo. Hindi namin hahayaan na may masamang tao na makatakas sa batas. Ayos na. Magandang balita. Hinatulan ng kamatayan si Yao Lauda, agad na isasagawa. Sa wakas, tinanggap niya ang nararapat na parusa. Yue.
Huwag kang mag-alala, ako at si Chenchi, at si Tia Guifen. Naipaliwanag na namin sa pulis ang sitwasyon. Pinilit ka lang. Kahit pa kailangan mong makulong, aalagaan namin ang pamilya mo. Pagkalabas mo. Salamat sa inyo. Hindi ko kailanman naisip na matatakasan ko ang pananagutan sa batas. Kahit pinilit lang ako. Marami rin talaga akong nagawang mali. Harapin ang hatol ng batas. At pagbayaran ang kasalanan sa kulungan. Para sa akin, mas mabuti na ito kaysa sa mga araw ko sa nayungyaw ng sobra. Pero, pamilya ko, kailangan pa rin kayo na tulungan akong alagaan sila ng ilang panahon. Huwag kang mag-alala. Ginang Yue, malapit na ang oras. Panahon nang sumama ka sa amin. Sa wakas, hindi na natin kailangang maranasan ang mga araw ng takot at pangamba. Oo nga. Sa wakas nakatakas na tayo. Pero, sa lupang ito, hindi natin alam kung ilang pamilya pa ang tinitiis ang sakit ng pagkakahiwalay sa mahal sa buhay. Sa mga liblib na baryo sa kabundukan, karamihan, parang nayungyaw lang. Ang mga tinatrato ang pagbili at pagbenta ng tao na parang laro lang. Hindi nila iginagalang ang hangganan ng batas, at nagsasapanganib ng todo. Sa huli, ordinaryong tao lang tayo. Limitado lang ang kaya natin. Gusto kong magtatag ng isang voluntaryong grupo ng mga sibilyan para tulungan ang mga sirang pamilya at tulungan silang mahanap muli ang mahal nila sa buhay, kahit maliit lang ang lakas ko. Pero pakiramdam ko, ito ang dapat kong gawin. Wen-ning, kung hindi mo iindahin na matanda na ako at wala nang gaanong silbi, gusto kitang samahan at sumama sa'yo, MM. Naghiganti na ako para kay Xiaozu. Ngayon, mag-isa na lang ako. Gusto ko rin para sa mga pamilyang winasak na gumawa ng isang bagay. Naniniwala ako na kung nariyan si Yue, sasama rin siya sa atin. Sige. Kung gayon, sabay nating itatag ang grupong voluntaryo na ito. Naniniwala ako, nasa hinaharap, mas marami pang tao ang sasali sa atin. Kung gayon, ang pangalan ng grupo natin, ano ang itatawag? Tawagin natin Laikeb, na kayang magliyab ang buong kapatagan.